Sige, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento mula sa aklat ni Lucas, chapter 24. Ating alamin kung ano ba talaga ang nangyari sa ikatlong araw, yung mismong araw matapos ipako sa krus si Jesus. Kasi, alam nyo, ito yung araw na punong-puno ng misteryo, ng kalituhan. Pero kasabay nito, isang revelasyon na babago pala sa lahat. Yun na nga, eto na yung ikatlong araw. At sa puntong ito, kung saan akala ng lahat ay tapos na ang kwento, doon pa lang pala talaga ito magsisimula. Isang bago at, misteryosong kabanata ang malapit ng mabuksan. So paano ba nagsimula ang lahat? Madilim pa noong umagang yun. May ilang kababaihan na ang nagpunta sa libingan. Simple lang ang plano nila, tapusin ang mga ritual sa paglilibing. Pero yung madadatnan nila doon, hindi yung kapayapaan, kundi purong-purong pagkalito. Habang naroon sila sa gitna ng kanilang pagluluksa, bigla na lang may sumalubong sa kanilang nakakasilaw na liwanag. Tapos may dalawang nilalang doon na yung mga damit, grabe, parang kidlat sa sobrang ningning. At may isa silang tanong na talagang yumanig sa buong pagkakatao nila. At dito na talaga nagsimula yung buong misteryo. Tingnan nyo yung layo ng inaasahan nila kumpara sa totoong nangyari. Ang expectation, magpapahid sila ng pambango sa isang bangkay. Ang reality, isang libingang walang laman. Dala-dala nila yung mga pampalasa, pero ang nakita nila, isang batong naigulong na palayo. Pumunta sila para magluksa, pero ang nakuha nila, isang mensahe na talagang nakakagulat at babago sa lahat. At ito yung pinaka-core ng mensahe. Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. So hindi ito simpleng kwento ng nawawalang katawan, hindi. Ito yung katuparan ng isang pangako. Klarong-klaro yung mensahe at direktang-direkta itong kumokonekta sa mga salita na binitiwan mismo ni Jesus noon. Pero eto na, nung sinabi na to ng mga babae sa mga apostol, anong nangyari? Hindi sila pinaniwalaan. Sa pandinig nila parang kalokohan lang daw yon, diba? Dito mo makikita kung gaano kalaki yung agwat sa pagitan ng isang himala at ng kakayahan ng isang tao na unabain at higit sa lahat, paniwalaan yon. Okay, so iwan muna natin yung eksena na yon, lumipat tayo sa iba. May dalawang tagasunod naman na paalis na ng Jerusalem. At alam mo, yung pakilamdam nila, wasak na wasak ang pag-asa. Pero hindi nila alam na sa paglalakbay nilang to, dito mangyayari yung susunod na napakahalagang encounter. 7 miles. Mga 11 kilometro. Yan ang lalakarin nila papuntang Emmaus. Hindi yan basta-bastang lakad. Isipin mo, sa bawat hakbang, ramdam mo yung bigat ng pagkadismaya, ng pagkasira ng lahat ng pag-asa mo. At habang naglalakad sila, biglang may sumabay, isang dayuhan. Ang hindi nila alam, si Jesus pala yon. At sinimulan niya yung usapan sa isang napakasimpleng tanong na parabang wala siyang kaalam-alam sa bigat ng pinagdadaanan nila. So, si Cleopas, isa sa kanila, sinabi niya lahat. In-summarize niya kung bakit sila sobrang bigo. Sabi niya, si Jesus ng Nazaret, propeta yan. Makapangyarihan sa salita at gawa. Pero ipinagkakanulo siya at ipinako. At yun yung pinakamasakit. Inaasahan namin na siya na yung tutubo sa Israel. Gets nyo? Ngayon, ikatlong araw na. Ang meron lang sila ay mga kwento-kwento. May mga babahay daw na nakakita ng mga anghel, sinasabing buhay siya. Pero si Jesus mismo, wala. Hindi nila nakita. At dito, sumagot yung dayuhan si Jesus, ito'y isang marahang pagsaway, Dito na niya sinimulang buksan ang isipan nila. Ikinonekta niya yung mga nangyari, yung paghihirap, yung kamatayan sa mga kasulatan. Pinapakita niya na, hey, hindi ito aksidente, kailangan itong mangyari. Bahagi ito ng plano, ng propesya. So ayon, lumululubog na yung araw at inanyayahan nila yung dayuhan na manatili para maggapunan. Isang simpleng gesture lang ng kabutihan, di ba? Pero hindi nila alam, yung simpleng hapunan na yon, yun pala yung magbabago ng lahat. At andun na sila sa hapagkainan. Yung dayuhan, gumawa ng 4 na bagay. Pakinggan nyo to. Una, kinuha niya ang tinapay. Pangalawa, nagpasalamat siya. Pangatlo, hinati niya ito. At pangapat, sinimulan niyang ibigay sa kanila. Sa bawat kilos, may biglang nagtulik. Isang pamilyar na ritual na biglang nagbukas ng kanilang mga mata. At doon, sa isang iglap, nabuksan ang mga mata nila, nakilala nila siya. Pero sa mismong sandaling yon, bigla siyang naglaho. Ganon kabilis. Yan ang climax ng kwento sa daan patungong Emmaus.
Pagkaalis niya, dun lang sila nagkatinginan at nagtanong sa isa't isa. Di ba't nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan? Dun lang nila na-realize na bago pa nila siya makilala sa muka, ramdam na nila yung presensya niya. Yung puso nilang nag-aalab, hindi lang yun emosyon. Parang pisikal na reaksyon na yun sa katotohanang naririnig nila mula pa kanina. At anong ginawa nina? Kahit gabi na, kahit pagod, bumalik sila agad. Nagmamadali silang bumalik sa Jerusalem para ikwento ang nangyari. At dito na tayo papunta sa main event, yung talagang pinakasukdulan ng buong kwento. So pagbalik nila sa Jerusalem, andun yung ibang mga alagad, nakakagulo, puno ng takot at kalituhan yung kwarto. Tapos, bigla na lang, sa gitna nilang lahat, lumitaw si Jesus. At yung una niyang sinabi, hindi galit, hindi paninisi, kundi isang regalo. Sumainyo ang kapayapaan. Tapos, tinanong niya sila, bakit kayo nababagabag? Bakit kayo nag-aalinlangan? Dito, direktang tinutukoy ni Jesus yung problema yung takot nila. Kasi aminin natin, yung nakikita nila hindi pa mag-sink in sa isip nila. Ang nasa isip nila, multo to, imposible to. Para patunayan na hindi siya multo, naging sobrang practical si Jesus. Pinakita niya yung mga kamay at paa niya. Sabi niya, hipuin niyo ako. Ang multo, walang laman at buto. At para lalong patunayan, humingi pa siya ng pagkain. At sa harap nilang lahat, kumain siya ng inihaw na isda. You can't get more real than that, diba? Ito yung patunay na siya ay isang buhay na katotohanan. Okay, so pagkatapos niyang patunayan na siya'y buhay na muli, dumating na tayo sa huling bahagi. Bago siya umalis, binigyan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod ng kanilang huling atas, yung kanilang misyon. At ito yung misyon. Napakalinaw. Una, yung mensahe ng pagsisisi at kapatawaran kailangang ipangaral. Saan? Sa lahat ng bansa, pero magsisimula sa Jerusalem. At sino ang gagawa nito? Sila. Sabi niya, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Pero ang utos, maghintay muna sa lungsod dahil darating ang kapangyarihang mula sa itaas na siyang magbibigay lakas sa kanila. At ito yung naging resulta. Tingnan niyo yung transformation. Yung simula nila, puno ng takot at pagdududa. Yung wakas, grabe, dakilang kagalakan. Mula sa pagkalito, naging pagsamba. At mula sa pagtatago sa isang kwarto dahil sa takot, ngayon, hayagan silang nagpupuli sa templo. Ibang-iba, di ba? Isang kompletong 180-degree turn. At dito nagtatapos ang pagsusuri natin sa kwentong ito. Isipin nyo, nagsimula sila sa takot at kalituhan. Nagtatapos sila sa sobrang galak at pagpupuri. So yung tanong na iniiwan sa atin ay ito, ano ba talaga ang nagbago? Anong nangyari sa kanila sa loob lang ng isang araw na yun para magkaroon ng ganoong klase ng pagbabago?